Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters, nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Jay Ilacas at shoutout kay Teo Pisto. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, magbabalik tayo sa pag-upload ng 4 na videos everyday simula ngayon araw. Salamat sa solid na pagsuporta mga master. Kabanata 3316 hanggang 3320. Pagkalipas ng 2 araw, sa wakas ay dumating ang Aaron sa isla ng pamilya Nangang. Hindi ito ang unang pagbisita ni Aaron, kaya walang nakakagulat sa sitwasyon dito para sa kanya. Siya si Bruce Lee. Medyo nalilito siya. Hindi niya akalain na maaaring gawin ng isang tao ang isla na kanyang tahanan, at ang mga bantay sa isla ay pawang mga tunay na baril, tulad ng isang hukbo. Nagtataka ito kay Bruce Lee, lahat ba ito ay kumikilos? Ang isang tao ay talagang mabubuhay sa antas na ito, bumili ng isang buong isla at magtayo ng kanilang sariling tahanan. Bilang karagdagan, mayroong isang buong bantay ng hukbo sa bahay, na mahirap isipin ng mga ordinaryong tao. Nang lumabas ng helicopter sina Aaron at Bruce Lee, naghihintay si Nangang Bolang sa di kalayuan. Boss, siya ba ang master dito? Tinanong ni Bruce Lee si Aaron nang may takot. Ang ganitong uri ng malaking tao ay halatang mas mataas kaysa kina Chan Changsheng at Moyang. Hindi maiwasan ni Bruce Lee na matakot. Kung tutusin, dati siyang bastos sa ilalim ng lipunan. Kailan siya nakakita ng ganoong kalaking eksena? Ang pangalan niya ay Nangang Bolang. Siya rin ang may-ari ng pamilya Nangang at ang tunay na may-ari ng islang ito. Paliwanag ni Aaron. Huminga ng malamig si Bruce Lee, at medyo malambot ang kanyang mga paa. Nang makita ni Nangang Bolang si Aaron na papalapit sa kanya, nagkaroon siya ng ilang pagdududa sa kanyang puso. Normal ang reaksyon ni Bruce Lee. Minsan ay dinala ni Nangang Bolang ang ilang bisita sa isla. Anuman ang kanilang mataas na posisyon sa lipunan, madalas nilang ipakita ang kanilang pagkagulat kapag nakikita nila ang isla. Gayunpaman, kalmado ang mukha ni Aaron, maging ang kanyang mga mata ay hindi nag-iiba-iba, na ikinagulat ni Nangang Bolang. Hindi pa ba sapat ang ganitong nakakagulat na eksena para mayanig ang kalmado ni Aaron? I didn't expect na magkikita tayo ng ganito kaga. Pagdating niya sa Nangang Bolang, nakangiting sabi ni Aaron. Ayon sa orihinal na plano ni Aaron, hindi siya dapat lumitaw sa pamilya Nangang sa oras na ito, dahil ngayon ay ayaw niyang makipag-ugnayan sa apocalypse, ngunit palaging may ilang mga walang magawa na lugar sa mundo, at talagang kailangan ng Aaron na may sariling malakas na kapangyarihan sa Yuncheng. Ang prosperity at moyang lamang ay hindi sapat para sa Aaron. I've been waiting for you. Sabi ni Nangang Bolang. Hayaan mo na ang kapatid ko na magpahinga. Sabi ni Aaron. Itinaas ni Nangang Bolang ang kanyang kamay, at lumapit sa kanya ang isang katulong na nakayuko. Dalhin mo itong kapatid na ito para magpahinga. Sabi ni Nangang Bolang. Sa pinakamagalang na paraan, ginagabayan ng mga tagapaglingkod si Bruce Lee. Tinitigan ni Bruce Lee ang Aaron. Ang tanging tao sa isla na makapagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng seguridad ay ang Aaron. Kaya nang umalis siya sa Aaron, si Bruce Lee ay labis na natatakot. Sige. Kung may kailangan ka, banggitin mo lang. Ibibigay sa iyo ni Nangang Master ang lahat ng gusto mo. Sabi ni Aaron. Boss, medyo natatakot ako. Bulong ni Bruce Lee sa tenga ni Aaron. Nakangiti si Han Sanchen at hindi hinahamak ang pagiging mahiyain ni Bruce Lee. Magiging ganito ang magiging reaksyon ng sino mang unang dumating sa pamilya Nangang. Kahit sina Chan Changsheng at Moyang ay hindi mas mahusay kaysa kay Bruce Lee. This is the most secure place in the world. Walang makakasakit sa iyo maliban sa Nangang. Don't worry, sabi ni Aaron. Ang pangungusap na ito ay may ibang kahulugan.
Isang babala kay Nangang Bolang na kung ma-accident si Bruce Lee, responsibilidad ito ni Nangang Bolang. Para kay Nangang Bolang, naglakas loob siyang gumamit ng mga ganoong salita sa kanyang isla para ipahiwatig na hinahanap niya ang kamatayan. Ngunit ang mga salita ni Aaron ay hindi nagpagalit kay Nangang Bolang, dahil napakalinaw ni Nangang Bolang tungkol sa lakas ni Aaron. Ngunit ganoon din ang nagpapakurious kay Nangang Bolang. Kung tutuusin, ito ang kanyang territory, ito ang kanyang teritoryo, at napakaraming bumaril. Hindi ba talaga natatakot si Aaron? Pagkaalis ni Bruce Lee, sinabi ni Nangang Bolang kay Han Sanchen sa pabirong tono, kahit sino pa sila, mapagpakumbaba sila tulad ng mga langgam sa aking lugar, dahil narito, ako ang ganap na Panginoon, basta't isang salita, maaari silang magkaroon ng daan-daang baril sa kanila. Ang mga bagay na ito ay talagang deterrent sa mga ordinaryong tao, ngunit sa akin, sila ay isang tumpok lamang ng scrap metal. Aaron Wei, sumimangot si Nangang Bolang at nabasag. Hindi man lang ba binibigyang pansin ng Aaron ang kapangyarihang pumatay ng mga baril na ito? Laman at dugo, mahirap bang pigilan ang bala? Nakangiting sabi ni Nangang Bolang. Gusto mo bang subukan? Tanong ni Aaron. Si Nangang Bolang ay palihim na nag-igting. Hindi niya akalain na magtatanong ng ganoon si Han Sanchen, at lubos siyang kumpiyansa. Kaya niya ba talaga? Gustong-gusto ni Nangang Bolang na subukan, ngunit alam din niyang ang pagsubok na ito ay tiyak na magpapalala sa relasyon nila ni Aaron, na hindi katumbas ng halaga para sa kanya. Dahil ngayon ay Aaron lamang ang maaaring hayaan siyang hawakan ang Apocalypse. Napakaraming may kakayahang Apocalypse sa mundong ito. Hindi ako magdududa sa kakayahan mo. Sabi ni Nangang Bolang. Han 3,000 ngiti, sinabi, Apocalypse ay talagang naiiba, ngunit sila ay tao pagkatapos ng lahat, ay hindi maaaring labanan ang pinsala ng mga mainit na armas. Ang pangungusap na ito ay lubhang kawili-wili. Sa nakatagong kahulugan, sinabi niyang iba siya sa Apocalypse, ngunit iba doon, hindi malinaw na sinabi ng Aaron, nakatumbas ng pag-iiwan ng suspense ng haka-haka para kay Nangang Bolang. Bukod dito, ipaparamdam nito kay Nangang Bolang na ang Aaron ay mas hindi maarap. Sa kaso ng hindi madaling pagsubok, ang imahe ni Aaron sa isip ni Nangang Bolang ay magiging mas makapangyarihan, mukhang mataas ang posisyon mo sa Apocalypse. Sabi ni Nangang Bolang, walang makapaghahambing, sagot ni Aaron. Bagamat ang Aaron ay hindi pa napunta sa Apocalypse sa mundong ito, sa mga tuntunin ng kakayahan, ang buong Apocalypse ay hindi maaaring maging kalaban ng Aaron, dahil ang Aeronaut ang malakas na mundo ay 2 antas ng pag-iral. Ang Apocalypse ba ang maihahambing sa mga ordinaryong tao sa mundo ng Xuanyuan? Hindi alam ni Nangang Bolang kung totoo o mali ang mga salita ni Aaron. Pagkatapos ng lahat, hindi niya alam ang Apocalypse, at hindi siya nang ahas na subukan ito. Bukod dito, ang tanging pagpipilian na kinakaharap niya ngayon ay ang maniwala sa Aaron. Ang pagdadala ng Aaron sa ipinagbabawal na lugar sa isla, ang layout dito ay halatang mas mahigpit. Halos 2 metro ay isang gwardya. Sa kasong ito, napakahirap para sa mga langaw na lumipad. Nang dumating ang huling henerasyon sa islang ito, hindi na malayan ng Aaron na mayroong ganoong lugar. Makikita na mas pinapahalagahan ni Nangang Bolang ang lugar na ito kaysa sa ibang lugar sa isla. Dito ba gusto mong ipakita sa akin? Kung magpapadala ka ng napakaraming tao upang bantayan ito, hindi ka natatakot na makita dito na walang 300 liyang ng pilak. Tanong ni Aaron. Ang mga salita ni Aaron ay nagpangiti kay Nangang Bolang ng may kumpiyansa at sinabing, pagkatapos mo talagang maunawaan dito, magbabago ang iyong isip. Hindi alam ni Han Sanchen kung anong gamot ang ibinebenta sa Nangang Bolang lang, ngunit alam niya na ang lugar na ito ay hindi kasing simple ng tila. Kung tutuusin, si Nangang Bolang ay isang napakamaingat na tao. Kung mas simple ang mga bagay, mas magiging komplikado ang mga ito. May napakaliit na daanan sa ipinagbabawal na lugar, na pinoprotektahan ng daan-daang gwardya. Napakahirap para sa mga ordinaryong tao na makapasa sa unang pass. Matapos makapasok sa daanan, nakita ni Aaron na nakaharap siya sa isang elevator. Walang mataas na gusali sa itaas ng daanan, na nagpapahiwatig na ang elevator ay patungo sa ibaba ng isla. Pwede ko bang makita ang tanawin sa ilalim ng dagat? Nakangiting sinabi ni Han Sanchen na bagamat ito ay isang hindi maisip na bagay sa isip ng mga ordinaryong tao,
Hindi nakakagulat na gawin ng mga taong tulad ni Nanggang Bolang ang mga bagay na ito. Ang kanyang mga mapagkukunan sa pananalapi ay maaaring suportahan siya upang gawin ang anumang gusto niya. Nanggang Bolang ang nanguna sa paglalakad papunta sa elevator, at pagkatapos ay sinabi sa Aaron, malalaman mo mamaya. Aaron makita ito, lumakad din sa elevator. Nang magsara ang pinto ng elevator, hindi naramdaman ni Aaron ang anumang paggalaw ng elevator. Sa oras na ito, inilagay ni Nanggang Bolang ang kanyang kamay sa isang box device, at pagkatapos ay lumitaw ang ilang kakaibang data sa electronic control panel ng box device. Ano ito? Naghihinalang tanong ni Aaron. DNA verification, DNA ko lang ang makakapagsimula nitong elevator. Paliwanag ni Nanggang Bolang. Tumanggaw si Aaron. Sa ganitong paraan ng pagbubukas, si Nanggang Bolang lang ang makakapagsimula ng elevator sa mundo. Ito ang ikalawang antas ng ipinagbabawal na lugar. Paano kung mali ang DNA? Tanong ni Aaron. Ito ay magti-trigger ng self-destruct device, lahat ng bagay dito ay masisira, at ang mga tao sa elevator ay hindi magkakaroon ng pagkakataon na mabuhay. Sabi ni Nanggang Bolang. Sa wakas ay naunawaan na ni Han Sanchen kung saan nanggaling ang tiwala sa sarili ni Nanggang Bolang. Walang makakakrak ng ganitong uri ng suicidal defense, kaya kahit na may makahuli sa isla, imposibleng makakuha ng mga bagay sa bawal na lugar. Napakalupit mo talaga. Kapag namatay ka, hinding-hindi magbubukas ang lugar na ito, at hindi mamanahin ng mga kaapu-apuhan mo ang mga bagay na naroon. Nakangiting sabi ni Aaron. Walang sino man ang may karapatang magmana. Nanggang Bolang Road. Sa oras na ito, nakumpleto na ang pagpapares ng DNA, at halatang mararamdaman ng Aaron ang paggalaw ng elevator pababa. Sa lalong madaling panahon, pagkatapos tumawid sa mabatong layer ng isla, makikita ng Aaron ang tanawin ng dagat, na napapalibutan ng isang glass tube na parang bagay, at hindi mabilang na mga marine creature ang lumilitaw sa harap ng kanyang mga mata. Ang ganitong uri ng malapit na pagmamasid sa mundo sa ilalim ng dagat ay sa ganitong paraan pa rin, ito ay marahil ang isa lamang sa mundo. Yung mga mayayaman, kaya nilang gawin lahat ng gusto nila. Sabi ni Han sabay buntong hininga. Bagamat walang saysay sa kanya ang pera, sa nakikitang paraan ng paggastos ni Nanggang Bolang ng pera, hindi pa rin maiwasan ni Han na mapabuntong hininga na masarap magkaroon ng pera. Pagkatapos ng lahat, ang mga bagay na ito ay walang tiyak na kayamanan, kahit na hindi maglakas loob na isipin, ngunit magagawa ito ni Nanggang Bolang. Hindi na persot para sa akin ang pera, dahil ang yaman na meron ako ay hindi maubos sa 10,000 years. Sabi ni Nanggang Bolang, dahil mayaman ka, kailan mo ako mabibigyan ng mapaglalaruan? Magbubukas ako ng kumpanya sa Yuncheng. Pagkasabi niyan, binanggit ni Aaron ang sarili niyang negosyo. Walang problema. Magkano ang gusto mo? Sumang-ayon kaagad si Nanggang Bolang. 100. 100 milyon. Maaari pa ba itong 100 dolyar? Aaron magaan ng ngiti. Hindi na nagulat si Nanggang Bolang sa figurang ito. Ang 10 bilyon ay hindi gaanong para sa kanya, at maaari pa itong ilarawan bilang 9 na baka at isang buhok. Walang problema, sabi ni Nanggang Bolang. Sa oras na ito, ang bilis ng elevator ay unti-unting bumagal, at walang pinagmumulan ng liwanag sa malalim na dagat, isang madilim na paligid, ang mga tao ay magkakaroon ng matinding takot. Siyempre, ang ganitong uri ng takot ay para sa mga ordinaryong tao. Ang Aaron ay hindi natatakot sa lahat. Sanay na siya sa Nanggang Bolang dito kaya hindi siya matatakot. Magandang ideya na itayo ang iyong lihim na silid sa ilalim ng dagat, ngunit hindi ka ba natatakot na mahanap ito ng mga submarino? Kapag natukoy, ang lugar na ito ay magiging mapanganib, tanong ni Aaron kay Nanggang Bolang. 10 nautical miles around, walang makakalapit. Sabi ni Nanggang Bolang, may mga panlaban sa ilalim ng dagat. Walang choice ang Aaron kundi ngumiti. Napakaraming bagay na nagawa ni Nanggang Bolang na hindi mapaniwalaan ng mga ordinaryong tao. Kunin ang geocentric bilang isang halimbawa, ang malaking sulat kamay ay nagulat sa Aaron sa simula, ngunit sa harap ng silid sa ilalim ng dagat na ito, ang geocentric ay wala. Hindi gaanong nagpaliwanag si Nanggang Bolang, at hindi niya alam kung ano ang kanyang ginawa. Biglang nagliwanag ang ilaw sa paligid niya. Nagulat si Aaron nang makitang siya ay nasa isang deep sea glass house, na sapat ang laki para sa 100 square meters. Maraming malalaki at maliliit na bagay sa glass room.
Ang Aaron ay casual na tumingin at nakahanap ng ilang napakahalagang gawa ng sining. Hindi na niya kailangang hulaan ang authenticity ng mga bagay na ito, dahil imposibleng maging peke kung kaya niyang ilagay ang mga ito sa ganoong lugar. I didn't expect na hobby mo pa pala ang mangolekta ng artworks. These things are not ordinary products. Aaron said, bawat painting dito ay nagkakahalaga ng daan-daang milyong dolyar, ngunit para sa akin, sila ay isang tambak lamang ng basura. Naiinis na sabi ni Nanggang Bolang. Ramdam ni Han Sanchen na medyo banta ang mga sinabi ni Nanggang Bolang. Kung ituturing niyang basura ang mga bagay na ito, paano niya ito may lalagay sa ganoong ligtas na lugar, dahil basura, sulit bang ilagay dito? Sabi ni Aaron, ang kanilang tungkulin ay ilihis ang atensyon at protektahan ang mas mahahalagang bagay. Dumating si Nanggang Bolang sa isang sulok kung saan may natatakpan ng itim na tela. Alam ni Aaron na ito ang bagay na dinala ni Nanggang Bolang sa kanya upang makita. Hindi na mamalayan, pumunta siya sa Nanggang Bolang, at sinabi ni Aaron, may kaugnayan ba ito sa The Apocalypse? Umiling si Nanggang Bolang. Hindi niya alam kung may kinalaman ito sa Apocalypse. Ang dahilan kung bakit gusto niyang makipag-ugnayan sa Apocalypse ay gusto niyang may tumulong sa Apocalypse na malutas ang sikreto ng bagay na ito, pinaghihinalaan ko na ang bagay na ito ay produkto ng ibang mga mundo, sa pamamagitan nito, nahukay ni Nanggang Bolang ang itim na tela. Makakakita ka ng isang malaking stone tablet na may maraming karakter na nakaukit dito, ngunit ang mga karakter na ito na Aaron ay hindi pa nakikita dati, nakapunta na ako sa mga nangungunang manunulat sa mundo, at walang nakakaalam kung anong panahon ito ng pagsulat. Sabi ni Nanggang Bolang kay Aaron. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!